Magandang araw, muli at tayong papatuloy sa ating lesson sa ating week 2, no, sa Mathematics Grade 8. At muli ang inyong guro, ako po si Teacher Yul. Malawang lesson. So, ito ay may topic na factoring quadratic trinomials of the form ax squared plus bx plus c, where a plus 1. So, yung una natin lesson ay about the perfect square of trinomials. Okay. So, ito yung continuation. In our topic, we have some examples. Lovely examples. So, para magawa ito, gagawin natin na okay. So, gumamit tayo ng pen. Okay. Susundin natin yung formula. Okay. At sinasabi dito na yung A is equals to 1. Ang ibig sabihin niyan ay yung ating first term, tapos second term, tapos third term. So, yung A, ito yun. A equals 1. Tapos B. Okay, then yung C, yung ating constant. So, ito yung ating A. Ito yung B natin. At ito yung C natin. Okay. So, okay. A, B, C. So, ibig sabihin dun, pag tinawag na factoring quadratic trinomials, ifa-factor natin yan. At may condition naman tayo na A equals 1. So, madali lang yan. So, pag ganun, ang una natin titingnan ay yung A. So, equals to 1 yan. Then, yung last term, yung third term natin. Okay. So, hanapin natin doon. Ifa-factor natin yung 10. So, dito pa lang, may sagot tayo para i-check na lang natin. Okay. So, mag-iisip tayo ng factor ng 10. Okay. Factor ng 10. So, ang 10 ay pwedeng 1, tapos 10. Tapos, 2, saka 5. Okay. So, titingnan natin kung saang factor dito magbibigay ng 7x dun sa middle term. Yung sum, dapat maging sum niya ay 7x. So, check natin palagi yan. So, okay. Kita natin dito sa factors natin na bigay natin ay ang 2x 5 ang magkakaroon ng sum na 7. So, 2 plus 5 equals 7. So, yun ang ating maging sagot natin sa number 1. That's why, kapag nilagay natin yan, yung x naman ay common yan. So, lagay natin yung x agad dyan. Okay. So, ang ginagawa ko kasi dito, gumagawa ako ng bracket o kaya parentheses. Then, check nyo rin yung sign na ginagamit. Kailangang tama. Kung ang ginamit sa given ay lahat ay positive, it means that lahat ng yung sign sa factors ay positive. So, ngayon, si x natin ay common na yan kasi 1 lang naman siya. Isipin mo na lang yung kanyang exponent. So, that is square. So, isa pang x, lagay mo natin dito. So, bahala kayo kung paano mo ilalagay yung 2 at 5. So, kung gusto mong unahin yung 5, okay lang yan. 5. Tapos, sunod ay 2. Yan. So, ayan na. So, ayan. Ganito ang gagawin nyo para mabilis. At hindi kayo mahilo. Dinalagyan lang kayo ng mga factors. Okay. Pero lang dito sa ginawa ko. So, ang tanong, paano yan maging malaman na tama talaga? So, pwede natin i-check yan na mag-check kayo gamit yung FOIL method. Naturo ko na sa inyo yung FOIL method. FOIL method.
So, first, outer, inner, last. So, first terms, outer, inner terms, last terms. So, yun ang ating gagawin. Okay? So, distribute natin. Babahagi natin si x kay x. Term, first term ng both binomials. Then, pagkatapos, bibigyan mo rin yung first term sa outer. Okay, first outer. Okay. Pagkatapos nun, minumultiply mo yan. So, x times x, x squared. Okay? So, sige, sulat natin. Para makita nila. X squared. X times x, x squared. Okay? Tapos, next, x times 2. Okay? Plus 2x. Plus 2x. Okay? So, tapos na tayo doon. Distribute naman natin sa 5x. 5 times x. 5x. So, pwede mo diretso. Horizontal. Then, x times 2. I'm sorry. 5 times 2. 10. Ayan. Nakita na natin. Okay. So, dito, gagawin natin ay rules. Like terms combine, unlike terms separate. Okay. So, wala namang magkapareho ito. So, that's why that is 7x. 7x. Okay. Para sign lagi. X squared. Then, plus. Then, plus 10. Okay. So, ganun lang ang pag-check kung tama ba ang factors natin nakuha sa pag-solve ng quadratic trinomials. So, tatandaan lang lagi. So, then, same time, yung full method, laging tatandaan yan. Napakadali lang. Okay. Then, factors, kailangan. At pwede naman kayo mag-trial and error method. Mahaba yun yung method. Try nyo kung sino bang pareho. Okay, but anyway, kung mga maliit lang naman na numbers yan, pwede nang diretso. Basta alam yung factoring, makakuha mo na agad. Okay? So, punta tayo sa number 2. Okay. So, sa number 2, okay. Number 2 natin ay a squared plus 7a plus 12 equals a plus 4, a plus 3. So, the same, mag-isip ka ng factor ng last term. Yes, factors ng last term. So, 12 yun. So, anong factors ng 12? So, 1, 12, tapos 2, 6, tapos 3. So, yan yung mga factors ng 12. So, isipin mo dito, pag inad yung dalawa, yung factors nila, alin dyan ang magbibigay ng sum na 7. So, okay. Makita agad natin yan. 3 plus 4 equals 7. So, ayun. Lagay mo na agad dito. Gawa ka ng parentheses. Okay. Then, yung first term, kopyahin mo na yun. A plus, bahala ka dyan. Magkapalitan yan. Plus 3. A plus 4. So, yun. Kahit i-check mo yan, at mabilis ang checking lang, magawa mo na agad. Mabilis ang checking. So, i-distribute mo lang using the full method. A times a squared. Okay? Then, a times 4. A times a times 4, a times a, first term, full method. A times 4, outer term, a4. Then, next, 3 times a, so that is inner term. Then, pareho yan, like terms, 3a, 4a, 7a na agad. Then, last terms. So, outer na, last term tayo. So, 3 times 4, 12. So, yun.
So, ganun lang pagkuha ng madaling sagot. Okay? Madali lang kapag A equals 1. So, gagawin nyo lagi yung last term, hanapin nyo yung factors. Number 3, so, check natin ang given c squared plus 2c minus 8. So, ngayon, makikita natin na iba yung sign. So, yun ang sinasabi ko na i-check nyo po ang sign lagi. Kung all positive, there is no problem yan. Positive na lahat ang yung maging factors. Okay? Pero pag nagkakaroon ng kasamang negative, check nyo po. So, ibig sabihin, kapag multiplication, alam naman natin na yung positive times negative, always negative. Positive times positive, always positive. Pag negative times negative, always positive. So, nagkakaroon ng problema kapag opposite. So, dito, it means that may opposite siya. So, check nyo agad dito. Okay. So, hanapin nyo muna yung factors ng 8. Factors ng 8. So, and then yung 1 saka 8. Tapos, 2 saka 4. Yan. So, dalawang pares lang yan. Okay. So, titingnan mo, bakit naging 2 yung middle term. So, alin dito sa factors na magbibigay ng 2 na, magbibigay ng 2 sa gitna. Yung ganyang sum. Okay. The sum of the two factors. So, dito, kapag inad yan, so sabi ko nga, bakit dito negative, dapat may opposite ka sa opposite signs. So, nasa iyo kung saan may ilagay yung opposite sign. So, dito, kung negative yan, at ito yung positive, it means that, isipin mo na agad, dapat malaki yung positive sign. Kaya dito yung positive. Okay? Kapag ginawa, 4 minus 2. Okay, so positive yung lalabas na. Ayun. So, ganun susundin nyo lagi pag sa sign numbers. So, ngayon, okay, nahanap na natin. So, ilipat mo na lang. Lipat. Okay, so, C. Check natin, plus 2. I'm sorry, plus 4. Plus 4. Then, C minus 2. C. So, ayun. Pag chinek natin, C times C squared. Then, C times negative 2. Negative 2C. Then, mas malaki na. 4 times C plus 4C. So, 4C minus 2C. Yan. Equals 2C. Okay. So, ganun siya kadali lang sa quadratic trinomials where A equals 1. Okay. So, ayun. Siguro more examples pa. Yan. So, another example. Ayan. Isipin mo yung factors ng 15. So, ano bang factors ng 15? Then, magbibigay ng 8. Sum sa middle term. So, 1, 15. Okay. At 3 at 5. Positive, walang problema eh. Diretso mo na agad. Okay. Then, gawa ka ng parentheses. Parentheses lang. Go ahead. And then, anong sign? Check mo yung sign. Wala positive, walang problema. Okay. So, ayan, lagay mo na. Yan yung ating unang term, x. Then, lagay mo na. Ibahagi mo na siya. Distribute mo na. Okay. So, ayan. The answer is x plus 3. X plus 5 times x plus 3. Okay. So, ganun kadali yung quadratic trinomials basta A equals 1. Then, sa number 2, okay.
So, isipin mo yung 14. Ano yung common ng 14? That is 7 and 2. So, 7 and 2 na. So, magkaroon siya ng sum na 9. Okay. So, lagay mo na agad yung variable. Then, plus 7. Okay, another a plus 2. Okay. So, yan ang sagot natin. Then, pagkatapos, number 3, ayan. So, tingnan natin to. Negative yung kanyang gitna. So, mag-iisip ka, ano yung factor ni 6 na magbibigay ng sum or difference sa middle term na negative 5x. So, gawa ka na ng parentheses. Okay. Then, yung factor natin ng 6. Okay. So, we have 1, 6, and 2 and 3. 2 and 3. Okay. Tingnan natin, paano magkaroon tayo ng 5 na negative sa middle term. Okay, so iisipin mo, and then positive dito. So, pag ganun, check mo na agad na kapag positive dito tapos negative dyan, both, both factors are in negative sign. Tandaan nyo. Kasi pag minultiply yan, maging positive. So, ibig sabihin, positive 6. So, it means that x minus 2. Okay, other ways yan. So, bahala kayo kung anong unahin nyo. Okay. So, ganun kadali siya. Ganun kadali yung paghanap ng sagot sa quadratic trinomials where a equals 1. Then, kapag medyo hindi na sure sa sagot, pwede nyo i-check by FOIL method. Okay? So, yun po. So, ayun. Marami pa examples. Kuhain nyo na lang yung examples na yan. Tapos, compute na lang. Pwede nyo sa papel para masanay lalo. Same procedures lang naman. Okay. So, na-apply nyo na lahat ng mga naging natunan nyo sa iba't ibang klaseng factoring, different types of factoring. Okay, so dito, tingnan natin, mabilisan lang, paano maging negative 7, tapos may factor natin, at sabi ko sa inyo, kapag gitna ay negative, ang dulo ay positive, both factors negative yan. So, 10. Then, think about the factors. So, 1 and 10. Okay, what else? We have 2 and 5. And then, sabi ko nga, bakit naging 7 yun? Negative. So, isipin nyo yung dulo, positive yun. So, paano magkakaroon ng 10? So, ibig sabihin ay 7 yan. So, dito. Okay, negative 2, negative 5, 7. Pag multiplication naman yan, negative 2 times negative 5, positive 10. So, ibig sabihin, ang sagot mo ay x minus 2. X minus 5. Ayan. So, ganun lang kadali. Pag positive lahat, madali lang makita na. Pag positive. Yan. Pag positive, all terms or factors are in positive, then madali. Factors na 8, yan. Then ito, negative naman. Positive dito. So, all are in negative. So, yung factors. Then dito naman ay negative dito, then positive dito. So, think about the factors of 6 na magbibigay ng positive x. Okay? So, 1 and 6, 2 and 3.
So, saan doon yung positive? Dapat maging mataas yun. So, tatandaan nyo lagi yan sa sign. So, ika nga, sa terms, like terms combine and like terms separate. Then, same sign, add, and then different sign subtract, but yung mataas na, the larger number, copy the sign of the larger number. Yan, gagayahin nyo yun. Okay. So, yun lang. So, madali lang yung quadratic trinomials. Okay, sundin nyo na yung formula and mga kung paano mag-factors. Ngayon, karagdagan pa, meron pa tayong mga examples na dito na. Okay, dagdag nyo na lang yan. Kopyahin nyo lang yung pag panood yung video nito, balikan nyo na lang. Ayun. At yun ang ating pagkatapos ng ating lesson sa quadratic trinomials where a equals to 1. Okay. So, dali lang. Dami nang alam sa factoring. So, yun. Ito. Gusto nyo sagutan. Ang ibig sabihin just assess yourself. Okay. At muli ay salamat ulit sa pakikinig, and then panoorin nyo lang video nito para mas maunawaan nyo pa. Maraming salamat ulit.